Cook ka ba o chef? Alam mo, may mga tao, by the way hindi to tungkol sa pagkain. Hindi. Magugulat ka. Napansin ko, may mga tao na successful naman sa trabaho nila. Okay naman sa kanilang buhay. Okay, successful. Pero may mga iba, sobrang successful. Alam mo kung bakit? Kasi dito, yung mga okay naman na buhay, successful naman, mga cook. Ito yung mga sobrang successful, mga chef. At ulit, inuulit ko, hindi ito tungkol sa pagkain. Pero paano ka nagtatrabaho sa trabaho mo, sa buhay? Are you ready? Apat na bagay para maging chef. Apat na dapat mong gawin para maging chef. Pag-usapan natin ngayon para ikaw ay maging napaka-successful sa buhay mo. Alam mo yung cook, sumusunod sa recipe. Magaling sila sumunod sa recipe at buong buhay nila susunod sa recipe. Okay, ang sarap ng pagkain. Pero yung chef, susunod sa recipe, pagkatapos, iibahin niya. Gagawa siya ng bago. Magkukombine niya ng dalawang ingredient na parang, talaga? Parang hindi ko pa nakita yan, yung dalawang sangkap na yan. Iko-combine mo, ginawa niya. Grabe! No? Tapos magti-tweak, mag-adjust, magbabago. Ganon, creative ang chef. Alam mo, eto apat na bagay. Number 1, apat na hakbang para maging chef. Number 1, imitate. Ibig sabihin, sundan mo yung recipe. Dapat alam na alam mo yung mga basics, i-master mo siya sa maski anong trabaho ginagawa mo. Naalala ko nung nagsimula ako mag-preach nung teenager ako. Abay, nakikinig lang ako sa mga ibang preacher na magagaling. Yung mga gustong-gusto ko talaga, wow, ang galing nila. Makopya nga. Ay, magkumopya ka muna. Maski anong trabaho, tignan mo yung mga magagaling, pinang-magagaling, kopyahin mo. Kaya lang na-realize ko, kasi Filipino yung audience ko, yung mga foreign speakers na sobrang hangang-hanga, no? Hinahangaan ko, kinopya ko sila, hindi nag-work. Step 2, innovate. Innovate ka. No? Paano ba mag-work until such a point na you have your own style? Bakit? Kasi may personality ka eh. Gamitin mo yung personality mo, yung unique. May kwento ako sa iyo. May kaibigan ako si Arun Gogna. Galing na speaker. Nakakatawa. Alam mo kung bakit? Kasi pag wala siya sa entablado, walang hawak na microphone yan, nagkukentuhan lang kayo, no? Nagkakape kayo sa, alam mo, papatawanin ka niya kasi personality niya yung natural na nakakatawa siya. Meron pa ako isang kaibigan, preacher, Alvin Barcelona, rocker, mahaba buhok, kumanta with Freddie Aguilar, tapos pag nag-preach yan, naku, kakanta yan, ang galing-galing. Alam mo, kung ako nagpi-preach, hindi ko pwedeng gayahin yung dalawang yun. Kasi hindi ako yun. Hindi ako. Kailangan I stay with my unique gift. Nag-gets nyo yun? Kailangan malaman mo yung trabaho mo, may recipe, master mo na yung recipe, o paano ka mag-i-innovate? Ilagay mo yung unique gift mo. Ibigay mo yun. Yan ang innovate, which brings you to number 3. Number 3 is integrate. Ano ibig ko sabihin? May makikita kang pangangailangan dyan. How can you meet the need? Integrate the need with the gift that you have. Kwento. 30 years old. 30 years old na ako. Almost 20 years as a missionary. Kita ko yung mga kaibigan ko sa community, mga mababait na tao, madasalin, mahal si Lord, hirap na hirap sa pera. Baon sa utang. Kulang na kulang. Hindi alam paano magnegosyo. Ako rin, hindi ko alam eh. So nag-aral ako. Kasi gusto ko tulungan sila eh. Sinisip, ganito ba talaga? Pag na kay Lord ka, mahirap ka? Parang hindi. Paano tayo makakatulong sa iba? Alam mo, ano nangyari? Nanganak yung Truly Rich Club. 15 plus years na serving, blessing people, teaching people how money works. Alam mo, ang motto namin na battle cry sa Truly Rich Club, how to help good people become truly rich. Di ba?
So, ang dami-dami, libo-libo na natulungan natin. And that's the point, 'di ba? So, according to the recipe, abay, misyonaryo ka, dapat spiritual talks ka lang. Bible, salvation, prayer, 'di ba? Isisingit mo yung financial, iko-combine mo financial talks, abay hindi pwede 'yan. Kaya lang chef tayo, eh. Yung chef, kino-combine niya yung mga akala mong hindi puwedeng i-combine. Kaya ayun, nakakatulong tayo ng mga tao. Which brings me to step 4. Step 4 is inspire. Gano'n ang chef, ini-inspire. Alam mo ang cook, masarap ng pagkain, yun ang binibigay niya. Masarap na pagkain. Ang chef, hindi lang pagkain ang binibigay. Ang binibigay niya experience, art, beauty, music. Dinadala ka sa ibang lugar habang kinakain mo. He inspires you. Yan ang chef. Sa trabaho mo, kaibigan, pwede ka ba maging chef? Hindi lang cook. O, pag-aralan mo. Pwede yan. Sa ebanghelyo natin, si Jesus, mahal niya yung mga makakasalanan. Kasi yung mga ibang religious leaders, sumunod lang sa recipe. Ay, huwag tayo makihalubilo sa mga makakasalanan kasi banal tayo. According to the recipe. Si Jesus hindi. May pangangailangan, let's meet the need. Mahalin natin sila. Let's pray together. I want you to pray I want to pray for you so that you'll discover these things. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord, pakibless mo yung kaibigan ko ngayon. Na sana matuklasan niya paano, Lord, mag-imitate, innovate, integrate, at inspire. Tulungan mo siya, Panginoon, paano maging chef sa kanyang trabaho. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen! Kaibigan, sama ka sa atin, ha? Feast Conference, the biggest online conference. Libo-libong tao sa sama. Punta ka sa www.feastconference.com. Join us November 19, 2021. Magbabago ang buhay mo, mabibless ang pamilya mo. Come and join us. I'll see you tomorrow.